Sa sobrang bilis ng mga pangyayari nitong mga nakaraang araw, talagang hanggang sa ngayon ay hindi pa rin kami makamove on o makapaniwala. Kaya sabi namin, kinakailangan siguro natin na gumawa ng paraan para nang sa ganon ay makamove on o makalimot. Dahil alam nga namin na kung hindi namin tutulungan ang mga sarili namin, ay pare-pareho lang kami na mahihirapan. Within the light, the morning brings to clean the remnants of a dream. Shadows you cannot see, I brush aside. Hello guys, good morning sa lahat. At ngayong araw ay kagaling namin sa mission dito sa Kapalonga. At yun, hindi pa rin tayo makamove on sa mga nangyari, pero kailangan nating yung nga, sabi nga ng pastor ay kailangan nating aliwin din yung sarili natin para nang sa ganun ay di natin laging maalala, kasi masasaktan lang tayo na masasaktan pa ulit-ulit. So mamaya ay after ng mission namin pupunta kami ng Daet, Camarines Norte, kasi gusto namin ngayon nga magpasyal-pasyal kahit paano, kasi kapag nasa bahay ay marami lang kami naiisip. So ngayon kagaya na ito, nag-mission kami kahit nakakalibing lang ni mama. So nandiyan kasama ko si Luke saka si JM nandiyan sa likod. Ayan. So titingin tayo kung saan tayo pwedeng dumaan muna ngayong araw before tayo pumunta ng Daet. At lahat kami pa Daet ngayon, lahat kami sama-sama kami pupunta ng Daet. So tara guys, tingnan natin kung ano yung pwede nating ma-vlog sa madadaanan natin. At habang nagmamaneho nga ako ng mga oras na ito, ay naisipan ko na muling bisitahin na mag-asawa na si Tatay Doro at si Nanay Isin. Dahil nga noong nakaraan na pag-uwi namin ay hindi ko sila napuntahan. Kaya't hindi na namin sinayang ang pagkakataon upang makamusta sila. Alright, so dito tayo ngayon kala Nanay Isin. Dalawin muna natin, bisitahin natin sila. Kamustahin natin yung munting pakubo natin kung ayos pa ba o sira-sira na. Parang sira na nga yata. Ay nako, wala talagang pagbabago dito kala nanay. Bagay matatanda na kasi sila. At dito nga habang naglalakad kami patungo sa munting pakubo natin, dito ay nanibago ako. Dahil bago ako umalis, alam ko na maayos pa ang pagkakagawa nito. Pero ngayon, sa pagbisita ko ay nakita ko na tila marami ng pagbabago sa munting pakubo natin. Dahil na rin nga talaga siguro sa sila ay matanda na rin. Hindi naman ako nakaramdam ng kahit anong galit or inis dahil sa nadatnan ko. Dahil nauunawaan ko naman na sila ay matatanda na. Kaya't kung ano na lang yung makakayanan nila para sa kanilang munting tahanan, ayun na lang. At sa mga oras nga na ito, napakarami naming napagkwentuhan ni Nanay Isin patungkol sa kung ano yung mga naging rason nila bakit sila umalis doon sa kabilang pabahay ng aming team o pabahay ni Commander. At dito nga ay nalaman ko lahat ng rason nila. Totoo man o hindi, ang mahalaga para sa akin ngayon ay nakikita ko na komportable sila dito. Dahil nga nakita ko rin na mas malakas yung pangangatawan nila dito kumpara sa huli namin pagkikita. Nakikita ko din naman na patuloy pa rin silang lumalaban sa buhay. Dahil yung mga payo ko sa kanila na gumawa sila ng walis para maging pera ay patuloy nila itong ginagawa. Para nang sa ganun, ito yung magsisilbi na magpo-provide ng lahat ng pangangailangan nila. Alam nyo, kaya ako lang din naman sila pinursigi dati na gawin ang mga bagay na ito. Kasi nga naniniwala ako dun sa kasabihan na kailangan natin silang turuang mangisda at huwag lang nating basta-basta bigyan lang ng isda. Become my strength.
At matapos nga din naming makapagkwentuhan sa dalawang mag-asawa na ito, ay nagdesisyon na rin kami na umalis. Para nga nang sa ganon ay mapuntahan naman namin yung isa pang pabahay ni Commander. At nang sa ganon ay malaman namin kung sino na yung nakatira dito. At pagkatapos ng lahat-lahat na nangyari sa mga naging mission namin ngayon, ay dumiretso na rin kami sa bahay upang magbiyahe kasama ang pamilya patungo sa Dait, Camarines Norte. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it. Hindi madali para sa amin yung mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Kaya nga sa mga nagiging biyahe namin ngayong araw ay talagang parang lutang pa rin kami lahat. Pero kinakailangan talaga namin gumawa ng paraan para makamove on. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it. At matapos nga kaming kumain ay nag-iisip din ako kung saan po pwedeng ma-relax yung aming mga isipan. At nakaisip ako ng isang lugar kung saan alam ko na dito ay pwedeng mapawi pa ng samantala yung mga nararamdaman namin na bigat. I'll get over you. We were holding on to something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. We were holding on to something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Oh, I'll get over you. Okay guys, so nandito na kami ngayon sa bahay at nakapagpalit na din ulit. At ayun, lumabas lang talaga kami ngayong araw kasi ayun nga, sobrang alam mo yun kapag ka nandito kasi sa bahay, since may mga nilalakad pa rin kami, eh talagang hindi maalis sa isip yung mga nangyari kasi napakabilis talaga ng pangyayari na yun. Talagang alam mo yun, parang hindi ko ma-imagine na ngayon ay
yun na talagang wala na talaga yung nanay namin. Kaya nabibilisan lang ako sa mga pangyayari, kaya sabi ko kailangan din siguro talagang gumawa ng paraan para masanay, na alam mo yun, na walang iniisip na andyan lang siya, parang ganyan. Kasi kailangan sanayin yung sarili, kailangan mag-move on, maraming kailangan i-adjust. Kaya yun, sa totoo lang gusto ko nang bumalik ng Candelaria, kasi nga hanggat nandito ako parang nag-aantay ako na darating yung nanay ko, kasi di ba sanay siya na kapag nandito na kami, nandiyan na rin siya, nilalaro yung mga apo niya, dadalhin niya si Marcos. Sa totoo lang, kagabi si Marcos, before bedtime, nakita ni Commander na nag-iiyak, nagluluha si Marcos, kasi nga nagsisend siya ng voice message sa lola niya. Sabi niya, "Lola, I miss you." Kasi ganun yung gawain ni Marcos, na mag voice message siya kay lola niya, tapos sa messenger nag-chat, nag-voice message silang dalawa. Tapos ayun nga na breastfeed pala si Wonder. Ayun na sinasabi nga niya na, "I miss you, Lola," ganyan. Tapos lumuluha yung si Marcos. Tapos tiningnan ko, pinapasok ako dito ni Commander, tiningnan ko yung cellphone niya, nakita ko na i-voice message niya. Tapos alam mo yun, yung nag-auto type doon, tapos gusto niya i-post ganyan na, "Miss you, Lola," ganyan. Kaya nakakawa din yung bata, buti na nga lang din kahit paano nalilibang-libang, kasi nakita niya kasi lahat yung sa lola niya. Tsaka siya talaga yung laging kasama ni lola niya, susunduin kahit dito. Kahit maliit pa yun. Kahit nung maliit pa, naglalakad sila, ganyan. Kukunin dito, maglalakad-lakad sila. Kaya nahihirapan din siguro yung bata na mag-adjust pa sa ngayon. Maaalala niya yung lola niya. Kung nga, talagang sa totoo lang, hindi ko, alam mo yun, parang hindi ko iniisip na may nangyaring ganun. Talagang para lang hindi sumakit yung ulo ko, iniisip ko lang na nandoon lang talaga siya sa bahay para ng tita ko, ganun. Na hindi lang siya pumupunta dito, ganyan. Hindi lang kami nag-uusap. Ganyan, siguro. Ganun lang iniisip ko para kahit paano mawala-wala sa isip ko. Ewan ko si Commander kung ano naman sa'yo. Biglang tutok ay. Ano naman sa'yo? Pagod yan, naglinis siya si Commander dito. Nagluluto pa yan. Kanina, bang naglilinis ako, nag-iiyak na naman ako dito. At napanood ko yung mga vlog natin. Siyempre, siya yung kasama ko nagpalaki kay Marcos. Wala nang maliit, 'di ba? Siya yung kasama natin, pag may mga pinupuntahan sa kanya, naiiwan. Kahit nga maliit pa nun si Marcos, kahit nagdedede pa sa akin, ay siya yung nag-aalaga pag may pinupuntahan tayo. At siya na yung gumagawa ng paraan para makakain yung bata. Yun, naging close niya yung bata, 'di ba? Nung naandito yung nanay ko, hindi mapatahan nung nanay ko. At naisipan ko din na papuntahin dito si lola niya Susan. Yun, tumahan si Marcos kasi syempre iba yung nainitan niya. Nainitan niya mula nung baby si Marcos liit. Kumbaga parang kuha niya yung loob ni Marcos. Tsaka magkamukha na sila. Magkahawig na sila. Tsaka ang dami nilang similarity ganun na mga ginagawa. Ito nga, may nakita ko kanina ng post ng nanay ko nung birthday ko nung 2022. Alam ko naman, madalas niya to sa akin sinasabi kahit sa chat nung wala pa kami ni Commander. Lagi niya sa akin sinasabi na ikaw yung lakas ko, ganyan. Ngayon nakita ko na naman tong post niya na ito. Ayan, nakalagay dito na, "Happy birthday sa aking gwapong uniko iho. Wish ko ay kung ano ang wish mo, sana matupad lahat yon. Laging mag-iingat dahil ikaw lang yung lakas ko. Love you so much," sabi niya. Ayan, picture namin dalawa, diba? So nabasa ko na naman to, kaya naisip ko nung time na sabi ko, alam mo yun, na kung nandito lang talaga rin ako nung time na yun, magiging malakas yung loob niya, kasi alam ko lagi niya sinasabi na ako yung lakas niya, kasi nga ako yung nag-iisa niyang anak, ganun. Kaya ayun, lalo tuloy akong nagkaroon ng sa sarili ko nung nabasa ko na naman yung post niya na yan, 2022, 3 years ago.
So mabigat sa dibdib, pero yun na lang. Kailangan mag-adjust, at ang lagi ko na lang iniisip na sana ay kapag matanda na ako at nasa tamang panahon na, eh sana ay magkita kami sa kabilang buhay. Yun na lang yung hinihiling ko. Sana magkakakilala pa rin kami pag dumating man kami sa point na kailangan na kami ni Gadin kunin. Sana hindi totoo yung hindi magkakakilala. Sana magkakakilala pa rin. Na ganun. Okay. So yun, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Kanina nagdaan muna tayo kila Joy, nagtulong tayo at binisita natin sila Tatay Dor at Nanay Isin. Tayo nga nagpadait kami. Hanggang ngayon nakauwi na, gabi na. Anong oras na? Alas 9 yata, alas 10. So, salamat sa pagsama ninyo sa amin. Alas 10. Alas 8 pa lang pala. Alas 10, masyado akong advance. Okay, alas 8 pa lang pala ng gabi. Okay, salamat sa lahat ng sumama sa naging lakad namin. Kita-kits tayo ulit sa mga susunod pa namin magagawing videos. Maraming salamat po sa lahat ng prayers ninyo. God bless po sa inyo lahat. Mahal na mahal po namin kayo. Ingat po.